Honestly, hindi ko rin alam. Like, ako, mabilis talaga ako ma-pressure. But, nasa resume ko na, I worked well under pressure. Hello mga katisis! Ready ka na ba? So for today, kami ang host nyo and I'm Keanu. And I'm Abby. So, kumusta ka naman today, Abby? Okay naman, kakatapos lang natin mag-film ng last episode. Ikaw, kamusta ka naman? Okay lang din naman, pero ayun, speaking of ACADS naman, medyo may pressure. Oo naman, ramdam na ramdam ang finals. Okay, so ang topic natin for this chapter is life hacks. So, paano nga ba mabuhay bilang CFAD student? So, this is based from our experiences as students. Ikaw? Yes. So ako, siguro ang tips and tricks ko sa pag-make ng traditional plates. Hindi ko sure kung meron ako kasi personally, mababa yung grades ko kapag dating sa traditional. Pero ang ginagawa ko nung first year and second year, nung medyo going transitioning na tayo from online to on-site. Kapag nagpapa-studies ng yung mga prof natin during class hours, ginagawa ko nun is talagang tapon lang ako ng idea ko. Bale, gagawin ko lang siya tapos nung pag-uwi, dun ko siya talagang aayusin ko. Like, sure na ba talaga ako dito? Maayos na ba yung gawa ko? Ganun ginagawa ko. Ikaw ba? Oo, okay yan ha. Sayang, hindi ko nagawa. But, yung sa akin naman is, medyo na-intimidate ako. Like, kunyari, di ba puro tayo illustration board? Mm. So, before ako dumiretso sa illustration board, nagda-drawing muna ako sa digital. So, tarad kayo usapan, bakit ako nag-digital, di ba? Pero, yun lang. Para malatag ko muna yung ideas ko. Para hindi ako magsayang ng paper. And natatakot kasi ako na madumihan ko na yung illustration board ko nang hindi pa siya final. Tapos buburahin ko everything. So, ginagawa ko muna siya sa digital. Tapos, parang yun yung study ko. And then, tsaka ko siya ililipat sa final. Pero ang isa ko pang matuturong parang hack sa inyo. Hindi siya pangit kasi pag trick, parang trick okay. Pag hack, pwede hindi siya maganda. So, yung hack, kung gusto niyo gawin to, okay lang. Kung ayaw niyo, wag. Is, di ba, kapag nag-require yung mga prof ng studies and then yung final, ito ang hack dyan. Unahin nyo, dumiretso kayo sa final. Ayun na, that's what worked for me. Bale, hindi, gagawa ka nga ng may mga audience impact tayo dito. Hindi, so, mangyari nga is, diba, nag-digital study ako. So, yung mismong ipapasok ko na studies is parang naka-base siya. Tama ba ito sila? Okay lang ba sabihin to? Okay lang siguro. So, yung mga studies na ginagawa ko, naka-base siya dun from the final. Kasi nga, yung study na ginawa ko is digital siya. So, parang nakabaliktad lang. Nadidiretso ako ng final. And then, yung mga studies, kung ano itsura ng final, ito-drawing ko siya as study, diba? Oh. Bumilog ko yun, no? Ang ginagawa ko nun. Oh. Ito ginagawa mo nun. Hindi, ang ginagawa ko dyan, diretso finals na. Tapos nun, Oh, ganun yun. yung studies ko, parang in progress nung final. Ay, ikaw parang ganun din. Iba-iba ako eh. Variation. Kasi move on na tayo. Move on. So, after ng traditional plates, syempre, nung umangat na yung year level natin, nag-digital plates na tayo. So, paano naman sa digital plates? Ano ba ang mga hacks dyan para maging mas madali and yung paggawa ng plates sa Adobe Apps? Ayun, going back, wala kasi akong alam sa digital. Okay. Talagang nung third year tayo, nagsimula tayo mag-digital.
talagang bagong bili pa lang ako ng tablet noon. Tapos talagang hindi ako marunong kasi paper and pencil talaga ako. So, hindi ko alam kung may hacks ako, pero ang tips ko lang is make use i-maximize nyo yung i-take advantage nyo yung meron kayong mga classmates na talagang sanay na magagaling na ganun para kasi ano lang naman yan yung digital naman parang traditional lang. So like, papaturo lang talaga kayo ng yung basically yung mga tools. Kailangan mo lang talaga gamayin yun. Tapos, syempre, ayun nga, going back, kailangan ma-maximize mo yung advantage na meron kang mga kasama sa loob ng classroom na sanay na, magaling na, ayun. Tapos, ayun lang. Kasi, hindi ko talaga alam kung meron ng hacks kasi nga, going back, ayun, sobrang nag-start ako, wala talaga akong alam. Tapos ikaw? Yung sa akin naman is, okay din yung hack na yun. Nagawa ko din siya na lumapit ako sa mga friends ko na parang maalam na sila sa mga graphic design, gano'n. Pero, iba pa rin yung ikaw kasi talaga gagawa eh. So, it's nice na parang ma-familiarize mo or parang maturo nila sa'yo. Like, hindi lang yung manood ka ng YouTube video. It's helpful din, pero like, iba yung parang, yung tinuturo nila sa'yo is yung parang tricks na naalam nila. Na parang, ito yung mga shortcut ko, ito, ganito ko siya gawin. So, kapag natututo ka from there, kesa yung literal, inaalam mo lang per tool. Like, kung paano talaga siya gamitin or anong magagawa mo doon. Ayun, mas parang helpful siya for me. Tsaka yung mga short videos or TikToks na gumagawa ng mga graphic design or kung paano nila ginagawa yung mga is sinusundan ko lang. So, parang you will learn sa parang pag-practice and application. Hindi yung parang by paano ba tong tool na to? Ano ba siya? So, like, by using that tool talaga. So, after nun, tsaka ko siya ma-apply sa plates. Pero, like, pinractice ko siya sa mga parang personal works. Kahit hindi naman siya parang super final or i-upload mo talaga, diba? So, basically, ang key doon is instead na iintindihin mo yung kung paano gumagana yung tool, dapat makita mo rin talaga kung paano siya ginagamit. Like, kung paano siya ina-apply. Yes. So, after ng tips and tricks namin sa pagdating sa traditional and digital plates, next is tips and tricks naman as a CFAT student or art student. Tips and tricks as a student, siguro gamitin natin yung opportunity natin na kumilala at least or if hindi kayang i-close yung mga mamimit natin sa loob ng Beato. Kasi as far as I know, yung karamihan ng colleges parang fixed block na sila. So like sa atin magandang opportunity sa atin as an advertising students na magkaroon ng maraming connections talaga. Ayun, so siguro yun yung tips na bibigay ko for the lower years is yung, ayun nga, basically, make use of your connections and there is no such thing as enough na pagdating sa connections. Talagang, the more connections na meron ka, the more na maganda para sa sa'yo and sa career mo. That's right. So, yung sa akin naman is siguro join orgs because di ko naisipan mag-join because nung first year ako sabi ko na first year pa ako, kakapain ko muna yung paano ba tong C5 na to. And then, nung second year na ako, sinabi ko na parang like, pag third year na ako, or like, wag muna, focus muna ako sa ganito. Tapos, ang third year na ako, dun ko lang na-experience. Tapos, parang sayang kasi pag-graduate ka na eh. Tapos, syempre, pag-graduating ka, it's either kaya mong pagsabayan, pero may iba, diba na, like me, hindi na ako nag-org because gusto ko na mag-focus talaga sa mga thesis subject and yung mga finals na mga gagawin. Tapos siguro dagdag ko lang dyan sa sinabi mo. Siguro, wag nyo i-treat yung college as parang pataasan pa rin ng grades, gano'n. College is not about the grades. It's about, gaining opportunities and connections talaga.
Lalo na sa course natin. Like, for me, hindi talaga siya yung grades lang yung nagmamatter. It's important, pero like, yung ano talaga is, ano yung mga kaya natin kasing gawin. And, syempre, yung marami rin tayong nakikilala. Yeah, experience kasi talaga siya, tsaka yung opportunity. Bali yung college, you guys should treat it as, parang treat it as nasa level ka na nag-get ready ka na para sa next part of your journey, ganon. So, eto na. Ano ang mga tips and tricks for managing deadlines and beating procrastination? Sa pag-manage ng deadline, aminado naman ako na ever since first year, talagang todo crap ako. Buy my sticker! Hanggang ngayon, todo crap pa rin naman ako. I mean, di na as bad as nung first year, pero kasi ang difference lang nung first year sa ngayon is mas marami kasi tayong courses nung first year compared ngayon. So, ayun. Pero, going back, yung deadlines naman, siguro, ayun. So, ang tips ko na para hindi kayo mag-cram is try nyo yung best nyo na by the end of the time na matapos nyo yung specific na deadline, magkakaroon kayo ng reward. Bali, kunwari, ako, gagawa ako ng ganito, tapos tamad na ako. As a reward, isipin ko na pag natapos ko to, pwede ako maglaro. Parang ganun. Pwede ako gumala, ganun. O kaya, Alright. Tama? Pwede naman. Pwede naman sports. Ganun. Sports. Sipat basta, ganun lang siya for me. Parang sa hirap ng tatahakin mo, ganun. Okay. So, meron ka pang, parang basically, meron kang something to look forward to. Ganun. Hindi yung parang isipin mo na after na tong requirement ato, napagod ka. Meron ka na namang requirement. Ganun. Parang mag-burnout ka kasi talaga. Ikaw? Actually, na-apply ko rin yun sa akin na parang if I want to watch something sa Netflix, ganun, para may magawa ako, is sinaset ko sa mind ko na tapusin ko 30% of this kahit pa paano. Para after nito, pwede na akong manood. Kasi nga parang syempre ikaw, ang hirap rin mag-enjoy nung iniisip mo yung mga kailangan mong gawin eh. So at least ito nga, a quote from our first episode, yung small progress is still progress. So, para maiwasan yung pag-cram, lalo na sa mga first and second years dyan, na sobrang dami talagang subjects, diba? So, pwedeng gawin is, kahit hindi mo matapos lahat, basta may magawa ka, kahit gaano kaliit sa lahat, para kahit paano na may mga parang nagiging progress na or may natatapos. So, for mga third years and fourth years naman, since onti na lang yung subjects natin, tas sometimes ma-feel natin na, hindi siya kasi ngarag nung pero ngarag pa rin naman, ang dami pa rin ginagawa. Ang kulit no, na like, ang onti na lang ng subjects, pero parang same lang yung pagod or pagod na pagod pa rin tayo. So, I think kahit siguro malalayo yung deadlines is huwag ka masyadong mag-relax. Like, set deadlines pa rin for yourself para pag dumating yung time na nung deadline talaga is hindi ka magka-cram like me. Bale, basically, kuha ka na talaga momentum. Oo. Maski paunti-unti, you'll get there din. Pag na-feel mo na, uy, ready ako gumawa, gawa ka onti. Kasi, based on my experience, kasi ang mahirap lang naman sa paggawa is yung start. Start Pero talaga. once na kapag-start ka na kasi talagang kaya mo na tuloy-tuloy. Totoo. So, ayun, since nakapag-usap na tayo about our student life hacks, ngayon naman, punta naman tayo about life hacks in general. So, ayun, start tayo sa paano ba tayo nagmamanage ng stress kasi for sure in every stage sa life natin, we encounter stress. So, ayun, may mga ways ka ba to relieve your stress in life, Abby? For me, para nga maiwasan talaga yung burnout. Ako, nanonood lang talaga ako ng mga comfort series ko. So, every time na yun lang, lagi parang doon lang umiikot na after ko gumawa, yun yung parang reward ko sa self ko kasi parang pagpawala talaga siya ng stress. And
also like meeting up with friends, diba? Friends. So, ayun, like, I watch my mga comfort shows and, ayun nga, meeting up with friends. Kasi nga, parang mababaliw ka kung parang pagod ka na and ibababot mo lang talaga yung sarili mo na pipilit mo kahit pagod ka na. So, like, take breaks din and important na, ayun, after mo gumawa, may makausap ka na iba na baka mas makakuha pa ng inspiration or like, mas ganahan ka after ng mga breaks mo. Ako naman, ang pag-handle ko ng stress kasi lalo na kapag kunwari sobrang na hindi ko na kinakaya, gano'n. Kasi di ba pag stress tayo, mas mahirap mag-isip. So, ang ginagawa ko dun usually, miski sabihin natin malapit na yung deadline, talagang it's either tinutulog ko na lang or like magsa-slack off muna ako, gano'n. Lalabas muna ako para makahinga, gano'n. Basta as in, kahit gano'ng kalapit na yung deadline, kung hindi ko naman kaya magtrabaho, mas okay na gumawa ako ng something na parang, alam mo yun, parang medyo hindi related sa kailangan kong gawin. Para, ayun, kasi once na, alam ko naman sa sarili ko na once na ma-deal with ko na siya, yung stress na yun. Once na nag-start ulit ako magtrabaho, talagang kaya mo siya tuloy-tuloy. Oo. Parang, breakdown muna, bounce back naman. Tama. Ganon. So, ako din, like, parang you need to do something na you love na may enjoy mo. Kesa yung parang pinapahirapan mo talaga yung sarili mo na pagod ka na, tapos pipilit mo pa rin. But like, if you do something, kunyari, mga ibang hobbies na na-enjoy mo, tapos parang yun yung magiging pahinga mo, not necessarily pagpahinga, dapat tulog, diba? Parang break lang talaga from yung mga stress na meron sa life. Tsaka wala din kasi kwente yung matutulog ka, pero like, yung utak mo naman, merong iniisip na iba. Kaya usually kasi pag ganun, natulog ka, pahinga do yung katawan mo, pero yung ulo mo, parang pagod pa rin, ganun yung feeling. Kaya ayun, may mga bagay kasi na dapat din na pinipilit muna. Tapos, okay, tawag mo ba yun? Moving on po tayo. Paano naman sa pressure? Paano mo siya inaasikaso? Paano mo siya dinideal with? Honestly, hindi ko rin alam. Like, ako, mabilis talaga ako ma-pressure. But, nasa resume ko na, I worked well under pressure. Pero I do, kasi nga, di ba, syempre, crammer tayo, di ba? Totoo yun. Yung, minsan kasi meron mga tao na, talagang tatamad-tamad lang. Pero like, pag may pressure na, talagang kayang tuloy-tuloy. Ako, ganun din ako. Parang gusto ko yung may excitement, yung may kaba, yung parang ganun. Parang mas nakaka-motivate sa sa'yo, parang, di ba? Ayun, so yung sa pressure naman, feel ko ako, okay lang naman pressure. Basta, ayun nga, kapag hindi mo kaya magtrabaho, kung kaya, huwag mo pilitin masyado sarili mo. Kasi, the more na pinipilit mo tapos wala ka namang magawa, sana nagpahinga ka na lang muna. Sana huminga ka na lang muna. Kasi the more, kapag once na okay ka na doon, kakayanin mo na yun eh. Or sa akin lang yan. I mean, yun yung ginagawa ko na effective sa akin. That doesn't mean naman na pwede siyang effective sa iba. Kasi lahat naman tayo, merong sarili-sarili nating way of coping in life. Ako, parang sa akin, like, ina-identify ko rin minsan na ba't ka ba nape-pressure or ano ba iniisip mo, ba't ka ba nape-pressure? And then, I acknowledge that. And then, para ma-overcome ko yun, iniisip ko na why did I start it in the first place? And pinaka-important sa akin is, ay, may guilt. Kung parang kanina ko ba ginagawa yung pinaghihirapan ko, which is for myself and for my family. So, every time na nape-pressure ako, tapos more on yung mga nagpapa-pressure pa nga sa akin is outside dun sa para kanino ko siya ginagawa. Like, ibang tao na wala namang connect dun sa ginagawa ko. So, like, disregard ko yun and then magpo-focus lang ako na para to sa self ko, para to sa mga... Doon ka lang dapat talaga nag-focus sa what matters and who matters talaga. Yes. So, since nasagot na natin yung pressure, yung stress, ngayon, paano mo naman na babalance yung work and life mo as a student?
ako, by having like a routine, like hindi talaga super routine na same talaga everyday. Pero ako nababalance ko siya by like, kung ano yung alam kong schedule ko na, okay, eto time to kumain with family, sabay-sabay kami. And eto time to later na kailangan ko talaga mag-focus. And yung time na yun is, actually medyo baliktad, parang panggabi ako. Kasi panggabi talaga ako gumagawa. So, nagiging balance siya kasi pag morning, ayun nga, nagagawa ko yung mga pag-relax, pag-bonding with family, and then going out or kung ano man. And then, nakaset sa mind ko or like, parang discipline na lang din na kung gabi ka gagawa, make sure mo na sa time na yun, makakagawa ka talaga and ma-accomplish mo yung mga dapat mong gawin. Ako naman, yung sa pag-relating sa family, hindi ko sure kung like, kaya ko bang, kung nababalance ko talaga siya. Kasi hindi naman sa bahay kasi namin, yung family ko doon, parang meron, most of the day, meron talaga kami sarili-sariling buhay lang. Kaya parang wala din masyadong bonding, gano'n. Pero nakikita kami, kumakain kami ng sama-sama, gano'n. Tapos, ayun. Pero outside that, like yun, sa friends ko naman, gano'n. Kaya syempre, ako din naman, personally, talagang panggabi ako, talagang gumagawa. Pero, ever since the third year, na-realize ko na hindi siya pwede eh. Like, kailangan talaga, morning gagawa ka talaga. Kasi may pasok pa rin. Oo, pero like, lalo nga po nag-work na talaga gano'n. Kailangan talaga masanay kang gumagawa ng morning or at least ng afternoon. Ayan, tapos tapos nababalance ko yung life ko sa in a way na ngayon, ginagawa ko, talagang gawa ko ng morning hanggang gabi, tapos sa midnight, doon ako na yung pag-bonding sa friends ko, gano'n. Like, miski online lang, gano'n. Pero like, kapag kunwari naman, meron din naman mga times na, kunwari, ngayon, gagawa lang ako for the whole day. Tapos, kinabukasan, pahinga ko na yun. Yun yung oras ko para makipag-bonding sa mga friends ko, gano'n. Kasi syempre, miski friends mo lang naman yun, may mga needs din naman kasi sila sa'yo. Balik sa'yo. Ayan. Tapos, ayun, ganun ko siya binabalance. Talagang, as much as we don't want to admit it, talagang aangat talaga yung work sa balance na yun. So like, we just have to find talaga parang time to sing it. Kahit hindi siya talaga super balance pero it has to be there pa rin. Like, kahit hindi siya super equal na kung gaano yung pag-relax, pag-enjoy mo, and ang nagbabalance doon is yung kung paano mo inaalagaan yung sarili mo. Tama. Paano mo siya hindi napapabayaan. Doon siya nagiging balance. Kasi if parang may part lang na bumitaw, doon mo makifeel na ba't ka na hindi na siya balance, syempre. Tapos, ayun, so, going to the next question. Meron ka bang ways of relaxing or calming yourself after a long, stressful, and tiring day? Me talaga, siguro music lang and shower. Like, matagal ako maligo, pero dun after ko mag-shower, kung ano-ano iniisip ko, and then pagkatapos, parang sometimes nga habang naliligo ka na mafe-feel mo na may sudden feeling na ang dami mong gustong gawin, na parang motivated ka. So pag okay ka na, parang dun ka nakapag-brainstorm. Oo. Ayun, and tinutulog ko lang din. Kailangan talaga natin matulog. Hindi pwedeng like, miski hindi kayo naantok talagang pikit ka lang muna, okay na yun. Miski hindi ka makatulog talaga. Like, rest, hindi tulog ihiga mo lang or parang. Tapos, ako naman, aside sa mga sinabi mo, yung tingin ko, yung ginagawa ko para kapag yung bigla na lang, kunwari sobrang pagod ako, ganun. Bigla na lang ako mamaya lalabas ng kwarto ko, ganun. Tapos, bababa ako. Tapos, bigla na lang yayakapin yung aso ko, ganun. Parang, ano yung aso mo? Si Milo. Basta ayan, tapos, ayun, bigla ko na lang siyang yayakapin, tapos higa lang siya doon, gano'n. Tapos parang, at some point, parang, I feel comfort, gano'n.
Kaya gusto ko rin magka-pet eh. Like, iba talaga parang pinapasaya talaga nila yung ano. Nandiyan pala yung pet. Okay, so anyway, ayun. So, nataka na natin yung tips and tricks sa traditional plates, digital plates, tapos yung life hacks in general. So, ayun. So, we hope you've all gotten some insights from us this episode. And sana naging helpful tong episode na to sa mga, especially sa mga lower years dyan. Pero even the higher years, we hope na kahit syempre, kasabayan lang natin. May mga nakuha pa rin kayo. Kasi syempre, it's never too late. Hindi naman lahat, parang aware sa methods ng iba't ibang tao. Yeah. So, ayan, now we're going to close this episode na. So, this has been This Is It. See you next chapter. Alam mo ba ng aso? Hindi mo Direct pala. Alam mo last name yan. Ramsey. Eto na!